ay pinangarap niya ng maging isang madre. Ngunit ang pangarap na ito'y hindi magkakaroon ng katuparan dahil may ibang bagay na inilaan sa kanya ang kapalaran. Mga bagay na hindi inaasahan at hindi maipaliwanag. Mga pangyayaring mahiwaga at nakakagimbal na sumubok sa kanyang pananampalataya sa Panginoon. Mga kaibigan, tunghayan po natin at alamin ang misteryong bumabalot sa kwento ng buhay ni Samara Adahar. Siya si Birheng Maria. Siya ang nanay ni Jesucristo. At bilang ina ni Jesucristo, isinakripisyo niya ang kanyang sariling kaligayahan para sa anak at sa buong sangkatauhan. Ang bait po pala ni Birheng Maria. Ganun po ba ang lahat ng nanay, Lola? Gagawin ng lahat para lang sa anak? Oo naman. Kaya ikaw, pag naging isang nanay ka na, dapat din ay mamahalin mo, gagabayan mo, at pagsisilbihan ang iyong mga anak. At si Birheng Maria, hindi lang siya nanay ni Jesucristo, kundi nanay nating lahat. Pagtanda ko po, Lola, gusto ko pong maging katulad si Birheng Maria. Gusto ko pong maging isang mabuting ina rin. Dinala ni Samara ang pangarap ng ito sa kanyang paglaki. Kaya nag-aral siya upang maging isang ganap na madre. O, Samara Iya, ginagabi ka na naman sa pagdarasal mo. Ikaw na lang natitira dito sa simbahan. Oo nga po, Father. Pasensya na po kayo. Hindi ho tuloy kayo makapagsarado ng dahil sa akin. Ano ka ba? Natutuwa nga ako at ang tibay ng pananampalataya mo sa Birheng Maria. Kailan ka ba papasok ng kumbento? Ay, malapit na ho, Father. May mga tinatapos lang ho akong ilang subjects sa kolehiyo. Mabuti naman kung ganon. Kailangan ng simbahan ng isang katulad mo. Salamat po. Father, mauna na ho ako. Punta na ho ako sa dormitoryo. Para rin ho makapagsarado na kayo dito. O sige, Iya. Kaawaan ka ng Diyos. Samara na may iba pa palang balak sa kanya si June, ang lalaking lumapastangan sa kanya. Alam ko na naging masakit para sa iyo ang nangyari, Iha. Pero kung magdidemanda ka, baka lalong maging masakit para sa iyo ang magiging proseso. Pakakasalan ka naman ng pamangkin ko eh. Di ba, June? Opo.
Wala siyang hangad na saktang kanya. Nagawa lamang na yun dahil sa sobrang kalasingan. Huwag ka mag-alala. Tapat ang hangarin niya sa'yo. Mukhang malalim ang iniisip mo, ha? May problema ba? Gusto mo bang sabihin sa akin to? Samara, apo ko, mahirap maging isang madre. Kung hindi to para sa'yo, huwag mong pilitin. At kung sakali namang magbago ang isip mo, hindi sasama ang loob ko sa'yo. Sundin mo kung anong binubulong ng puso mo, anak. Kung umibig ka man at magkapamilya, hindi ibig sabihin nito na tinatalikuran mo na ang Diyos. Itinuloy ni Samara ang kasal kahit labag man ito sa kanyang kalooban. Bakit ganyan ang itsura mo? Parang wala ka sa sarili. Di ba dapat excited ka? Kasi minsan ka lang ikakasal. Isa yan sa pinakamahalagang pangyayari sa buhay mo. Ano ka ba? Kinakabahan lang yan. Ako nga nung ikinasal kay Cleo, ganyan din. Kasi virgin ka pa. Naku, kabahan ka pag honeymoon mo na. Tingin ko dyan kay Jun eh. Matikas. Oo nga, Samara. Mukhang napakatikas. Oh, Jun. Pinag-uusapan ka lang namin. Pwede ba makausap si Samara? Oo naman. Alis muna kami, Samara. Excited ka na, Pilita Montenola. Samara, alam kong galit ka at napipilitan ka lamang. Sasabihin ko lang na kahit na anong mangyari, pinapangako ko na aalagaan kita at mamahalin habang buhay.
Paglalapastang ang dinanas ni Samara, naudlot ang pangarap niyang maging isang madre. Ngunit ang mas masaklat pa rito, napilitan siyang pakasalan ang lalaking nagsamantala sa kanya. Ba? Samara, mahal na mahal kita. Bigyan mo akong pagkakataon para mapatunayan ko. Ano ba pagkakataon pa gusto mo? Pinakasalan na kita, di ba? At gaano ba katinding pagmamahal ang gusto mong ipakita sa akin? Ang gahasain ako ulit? Ganun ba klase ang pagmamahal mo? Pilit mang amuin ni June si Samara. Tanging pagkamuhi lamang ang nararamdaman nito para sa asawa. Alam mo, noon ko pa napapansin, mahilig ka pala magbasa. Ang hindi ko alam, mahilig ka rin pala magsulat. Magaling ka gumawa ng kwento. Paano mo nalaman gumagawa ako ng kwento? Nabasa ko yung isang kwento mo. Ibig mong sabihin pinakialaman mo mga gamit ko? Sana naman, June, huwag ka nangingialam ng gamit ng may gamit. Hindi ako nakialam sa gamit mo. Naiwan mo lang sa tabi ng mesa. Hindi ko alam kung ano yung kaya binasa ko. Aksidente lang yung pagkabasa ko. Eh, diyan ka naman magaling eh. Sa aksidente. Sa hindi sinasadya. Pasensya na. Gusto ko lang naman sabihin na magaling ka magsulat. Maganda kwento. May asawa ka nga, wala namang pakialam sa'yo. Aalis ka tuwin, hindi ka man tatanungin kung kumain ka na o hindi. Ano ba? Ano ba, June? Ano ba, June? Bitawan mo ako! Ano ba gusto mo gawin ko para matanggap akong papatawad mo ako? June, kahit naglalasing ka, alam kong alam mo lahat ng hayop ang ginagawa mo sa akin.
rin nalampasan ni na June at Samara ang pagsubok na iyon sa pagsasama nila. Hindi nagtagal, nagbunga rin ang kanilang pagmamahalan. Isinilang ni Samara ang panganay nilang si Charlotte. Ngunit kasunod nito'y kinailangang umalis ni June para magtrabaho bilang isang seaman, kaya napilitang makipisan si Samara sa pamilya ni June. Alagaan mo si Charlotte. Kung may kailangan ka, o gusto mo makausap, tawagan mo lang ako. Huwag ka mag-alala. Aalagaan ko ni Mami at ni Ate Emma. Sila na bahala sa'yo. Mami, Ate, kayo nang bahala sa anak ko at kay Samara. Huwag ka mag-alala. Kami nang bahala sa mag-ina mo. Oo, hindi namin sila pababayaan. Mahal kita. Mahal na mahal din kita. Alagaan mo sarili mo, ha? Huwag mong kakalimutan magdasal lagi. Mami, alagaan? Ano tayo, Yaya? Alila? Saan naman kaya napulot ng kapatid mo yung babaeng yan? Baka kung saan beer house lang, gusto pang magbuhay, Reyna. Ano? Ano siya, siniswerte? Pwe! Tao po. Ay, sandali lang po. Tao po. Ma'am, sulat po para kay Samara Adhar. Ako ho yan. Pakipirman lang po. Ito po. Thank you, ma'am. Salamat po. Kay June ba galing yan? Mama. Kay June nga. Sulat ho niya para sa akin. Oo nga, pero kasi baka may gustong ipasabi si June sa amin, so baka pwedeng kami muna magbasa bago namin ibigay sa'yo. May problema ba doon? Wala naman ho. Bago ko malimutan nga pala, no? Nakausap ko pala si June sa telepono kahapon. Tumawag ho si June? Saan naman lang ho, nakausap ko ho siya. Hindi naman importante yung sinabi, Tsaka, hindi naman ikaw ang gusto niyang kausapin, kundi ako, kaya hindi na kita inistorbo. Pinapasabi niya sa'yo na simula sa susunod na buwan, sa akin na niya ipadadala yung perang sustento ninyo, tsaka yung mga panggastos dito sa bahay. Bakit daw ho? Ayaw niya kasing problemahin mo pa yung mga budget-budget. Dahil nagsusulat ka ng nobela, di ba? Tsaka wala naman siguro masama ron. So, sa susunod na buwan, sa akin ka nahihingi ng pera, ha? Nagkakaintindihan tayo. Sige. Ayusin mo na yung agahan doon at makakain na kami. Bilisan mo, ha? Panibagong kalbaryo ang hinarap ni Samara sa kamay ng kanyang biyanan at hipag. Ngunit kasabay nito, makararanas din si Samara ng mga kakilakilabot at hindi maipaliwanag na pangyayari. Kakain na ho.
Samantalang nanirahan si Samara at ang kanyang anak sa ina at mga kapatid ni June. Hindi alam ni Samara na kinamumuhian pala siya ng pamilya ng kanyang mister. Kaya ganoon na lamang ang pagmamaltrato ng mga ito sa kanya. Ngunit higit pa rito, may kakaiba ring nararamdaman si Samara sa bahay na kanilang tinitirahan. Ano ka ba, Samara? Maghapon kang nakakulong sa kwarto mo. Sana man lang magkusa kang maglinis dito sa bahay. Minsan kang naglinis, hindi mo naman inigihan. Yung bodega, tinambakan mo, hindi mo inayos. Eh, Mami, baka naman ayaw magpautos. Ikaw naman, baka gusto reyna-reynahan siya dito, di ba? Hindi naman po sa ganon. Natatakot lang po kasi ako dito sa bahay eh. Minsan ho kasi nakakakita ho ako. Yung ibang kwarto pa ho, medyo madilim. Anong nakikita mo? Babae po. Uy, hibang ka na ba, ha? Sinong babae yun? Hindi ko ho siya kilala eh. May namatay na ho ba dito sa bahay na to? Uy, tinatakot mo ba kami? Ha? Hindi nagsasabi lang ho ako ng totoo. Bata pa lang ho kasi ako, nakakaramdam at nakakita na ako ng mga kaluluwang ligaw sa isang lugar eh. Mami, sira ulo pala talaga itong babaeng to eh. Tumigil ka nga. Kung meron mang mamamatay dito, kami yon sa konsumisyon sa'yo. Correct. Maglinis ka na lang kaya ng bodega. Total, puro mga gamit mo mga nakatambak doon. Sa'yo? Papangit ako dito. Si Charlotte, ha? Para makapahinga na si Mami. Sleep ka na, ha?
kay Samara ang babae. Pero naramdaman niyang wala naman itong masamang intensyon sa kanilang mag-ina. Kung merong mang hindi nagbago, yun ay walang iba kung hindi ang pagmamaltrato sa kanya ng nanay at kapatid ni June na lalo pang naging mas masahol. Mami, hingi lang ho sana ako ng pambili ng gatas ni Charlotte. Ubus na ho kasi yung gatas niya eh. Kanong kailangan mo? 300 po. 300? Gatas lang? Aba, anong klaseng gatas yung binibili mo, no? Oh! Mami, 250 lang ho to. Tama na yan. Yung mumurahin nilang ang bilin mo, pare-pareho lang naman na gatas yan eh. Pina. Ay, salamat po. Nga pala. Sandali lang. Oh, pirmahan mo to. Ano ho yan? Voucher. Simula ngayon, sa tuwing kukuha ka ng pera sa akin, pipirma ka ng voucher. Para hindi ako pag-inilaan ni June na winawaldas ko yung pera niya. Wala pa hong nakalagay na halaga? Pirmahan mo na yan. Saka ako na ilalagay. Sige, anong ka? Naghihinala ka ba sa akin? Anong akala mo, lulukuhin ko sarili kong anak? Di pala, di pirmahan mo na. Naku, ang laki-laki mo na. Konting panahon pa, dalaga ka na. Oo, ako ikaw. Kamusta ka naman? May nararamdaman ka pa ba sa bahay ngayon? Sa awa naman ho ng Diyos mas tahimik naman ho doon. Alam mo, Samara, nung maliit ka pa, ewan ko kung natatandaan mo to, marami kang itinuturo na hindi namin nakikita. Pero siguro, sadya talaga may mga taong may kakaibang abilidad. Nahihiwagaan nga kami sa'yo noon eh. Sana nga lang ho yung abilidad na sinasabi niyo makakatulong doon sa buhay ko doon sa bahay na yun. Pinahihirapan ka ba nila doon? Hindi naman ho sa ganon. Mababait naman ho sila eh. Minsan lang ho talagang dinadalaw ako ng sobrang lungkot dahil wala ho ngayon si June. Iniisip ko na lang lagi, para rin naman ho sa amin yun sa kinabukasan namin. Alam mo, Samara, konting panahon na lang ang nalalabi ko dito sa mundo. Pero natutuwa ako dahil kahit hindi natupad ang pangarap ko sa'yo na maging isang madre, naging masaya ka pa rin sa buhay mo ngayon. At naku, ang isa pa, natutuwa ako dahil nabigyan mo pa ako ng isang apo. Ngayon, pwede na ako magpahinga. Lola naman kung magsalita kayo, matagal pa tayong magsasama. Hindi nagtagal ay tuluyan na ngang namaalam ang lola ni Samara dahil labis niyang ikinalungkot. Lumipas ang ilang taon at naging 3 na ang mga anak ni Samara at June. Subalit, inilihim pa din ni Samara kay June ang pagmamaltrato sa kanila ng kanyang biyanan at hipag. Mama, pinapalo na naman po kami! Ano ba sabi ko wala maglalaro sa kwarto ko, ha? Ang lilikot nyo! Ano, susubukan sa nanay nyo? Akala niyo may magagawa yan, ha? Ano ba layo mo, anak ko? Sinabi ko sa'yo, layo mo, anak ko! Matapang ka niya, ha? Mami! Mami! Oh! Ano? Bakit? Ano nangyayari dito? Mami! Ito walang kwenta babaeng to. Tinulak pa naman ako! Malagya ka? Matapang ka na ngayon, ha? Sasaktan mo ako, ha? Naku! Ha? Kayong dalawa, ha? Kayong dalawa! Subukan niyo lang sakta mga anak ko! Magkakamatayan tayo dito! Walang hiya ka, napakasama mo talaga, wala kang kwenta. Bastos, walang modo, walang respeto. Oo, bastos ka at isusumbong ko yung sa asawa mo. Tingnan natin kung ano sasabihin niya! Tignan ko lang kung anong gawin mo.
pagdating niya sa susunod na buwan. Hayop! Impacta! Sama ka ng mga anak mo! Wiset! Ayoko sanang salubungin ka ng problema, June. Pero, punong-puno na ako sa babaeng yan. Pagkatapos ko siya pagsilbihan, pagkatapos naming alagaan at pagsilbihan ng mga anak mo, aba ito pa ang matatanggap kong trato? Napakawalang hiya, walang respeto. Oo, June. Kasi inambahan niyan si Mami. Pero bago niya ginawa yun, pinagtulakan niya muna ako tapos sinubsob ako sa sahig. Gusto ko lang naman pagsabihan yung mga anak mo. Anong klaseng ina yan? Anong tama ituturo niyan sa mga anak mo? Aba, baka kung ano kalabasan ng mga bata paglaki nila. Nang walas pa ng pera yan. Nako, sa aspeto niya kayo na mag-usap. Pero June, kung kami tatanungin mo, maghiwalay na lang kayo mag-asawa. Mabuti pa nga. Para hindi masayang ang pagsakay mo sa barko. Tsaka para hindi masira kinabukasan ng mga apo ko. Totoo bang sinasabi nila, Samara? Hindi ka makapagsalita. Totoo bang sinusumbong nila? Hindi ka makapagsalita. Totoo bang sinusumbong nila? June, ikaw lang naman makakapagsabi kung nagsasabi sila ng totoo eh. Kung ano man ang paniniwalaan mo, naiintindihan kita. Ina at kapatid mo sila. Asawa mo lang ako. Daddy? Bakit, anak? Daddy, di naman po totoo yung sinasabi ni Lola at Tita eh. Yung totoo po, lagi po nilang inuutusan si Mami. Pagkatapos po, si Mami din po yung naglilinis dito saka gumagawa ng lahat-lahat dito sa bahay. Pero lagi pa rin po siyang pinapagalitan ni Lola. Pagkatapos po, pag wala po dito si Mami, kami naman po ng mga kapatid ko yung pinapalot pinapagalitan ni Tita. Hoy! Sinungaling ka, ha? Sinungaling kang bata ka. Nagmamana ka na sa nanay mo. Huwag mo na sisihin yung mga bata. Nakakasiguro akong tinuruan lang ng hayop na to. Tama na! Hindi sinungaling ang anak ko at hindi hayop ang asawa ko. Mami, ate. Buti pa alis na kami dito. Babalik kami sa dating kong tirahan. Ah, ganun? So mas naniniwala ka dyan sa mga yan kaysa sa amin? Ginagawa ko yung makakabuti sa pamilya ko. Hoy, babae! Ito ang tandaan mo, ha? Sinusumpa ko! Magdudusa ka, ikaw at ang mga anak mo! Tama na. Walang mananakit sa inyo. Nandito na ako. Natigil din ang pang-aabuso ng ina at kapatid ni June kina Samara at sa mga anak niya. Ngunit matapos mangibang bansa ang asawa, sunod-sunod na mga pangyayari ang naganap kina Samara at sa kanyang mga anak na sadyang mahirap maipaliwanag. Ano bang nararamdaman mo, Samara? Bakit ganyan ang itsura mo? Dok, kasi ho kagabi, may tumubo na lang ng mga parang bukol sa tiyan ko eh. Patingin nga.
Anong findings niyo? Sa totoo lang, Samara, ay nahihiwagaan din ako dito sa sakit mo. Bakit naman po? Dahil ngayon lang ako nakakita ng ganitong karamdaman. Samara, bigyan mo muna kami ng konting panahon. Pag-aaralan muna namin ang sakit mo. Naging palaisipan para sa mga doktor ang sakit ni Samara. Ngunit lalo siyang nahiwagaan nang pati mga anak niya'y dinapuan na rin nang hindi maipaliwanag na karamdaman. Mami! Mami, bakit ganito, Mami? Bakit may lumalabas sa dito? Mami, hindi ko alam. Hindi ko alam, Charlotte. Sige. Oh, God! Ang kati-kati! Mami, ako dyan. Cliff? Cliff? Sandali. Cliff? Mami! Cliff? Bakit ang daming ibis? Mami, bakit ganito? Dok, ano ang nangyayari sa mga anak ko? Ilang beses ko nang binalik sa laboratorio yung test ninyo, pero ikinumpara ko nga ito sa mga maraming sakit na maaaring katulad nito. Pero kakaiba talaga yung nangyayari sa inyo eh. Ang ibig niyo bang sabihin? Hanggang ngayon, hindi niyo pa rin alam kung anong nararamdaman namin. Masakit man sabihin, pero yan ang totoo. Alam mo, Samara, walang scientific o factual explanation sa mga nangyayari sa inyo eh. Hindi man ako naniniwala sa mga ganito, pero mas makakabuti siguro kung pumunta kayo sa isang albularyo. Dahil bigo sa mga doktor, isang albularyo ang tinakbuhan ni Samara para hinga ng tulong. Mami, saan po ba talaga tayo pupunta? Oo nga, Mami. Nahihina na po ako eh. Ay, mag-alala. Nandito na tayo. Siya muna kayo. Kasaid, magandang hapon ho. Alam ko na kung ano ang sadya ninyo. Kinukulam ka at ang iyong mga anak. At sa kalagayan ninyo ngayon, kailangan nating maagapan ang pagkontra sa kulam. Kulam ho? Oo. Kailangan nating maagapan dahil kung hindi, maaari ninyo itong ikamatay. Halika kayo, pumasok kayo sa loob. Nakapasok ko. Sa iyong mga kamay, iniaalay namin ang lahat. Bigyan mo kami ng gabay. Sadyang makapangyarihan ang kulam na ginamit sa iyo at sa iyong mga anak. Hindi ko ito magawang makontra dahil kahit ako'y nagagawang saktan. Pero Kasaid, kailangan niyo kami tulungan. Kailangan niyo kami tulungan. Ikinalulungkot ko, pero nagawa ko na ang aking makakaya. Wala na akong magagawa pa para tanggalin ang kulam. Hindi, tingnan niyo yung mga anak ko. Hindi pwede. Hindi pwede. Kailangan niyo kami tulungan, Kasaid. Kailangan niyo kami tulungan. Nakikiusap ako sa inyo. Nakikiusap po ako. Wala na akong magagawa. Pero may paraan pa. Ano ho yun? Sabihin niyo ko sa akin. Sabihin niyo ko sa akin.
Sadyang mahirap itong paniwalaan. Pero kung minsan, tanging ang ating pananampalataya lamang ang makapagliligtas sa atin. Gagawin ko ang lahat. Gagawin ko ang lahat para sa mga anak ko. Sabihin niyo lang ho sa akin kung ano yon. Kailangan mong pumunta sa bundok ng Banahaw. Sinunod nga ni Samara ang payo ng albularyo, inakyat niya ang bundok ng Banahaw upang maghanap ng lunas sa karamdaman niya at ng kanyang mga anak. Alay ka ng dasal at panalangin at taimtim mong hingin ang inyong kaligtasan. Kailangan patunayan mo sa may kapal ang iyong pananampalataya sa pamamagitan ng paglusong sa kuweba ng husgado. Kapag nalampasan mo ang kuwebang ito, gagaling ka at ang iyong mga anak. Pero kung mahina ang iyong pananampalataya, maaaring maipit ka sa kuweba at hindi na muling makalabas. Darasal kita, ang makapagliligtas sa iyong mga anak ngayon ay ang paniniwala mo sa may kapal. Isinakripisyo niya ang kanyang sariling kaligayahan para sa anak at sa buong sangkatauhan. Bait po pala ni Birheng Maria. Ganun po ba ang lahat ng nanay, Lola? Gagawin ng lahat para lang sa anak? Oo naman. Kaya ikaw, pag naging isang nanay ka na, dapat din ay mamahalin mo, gagabayan mo, at pagsisilbihan ang iyong mga anak. Ma'am, nasa labas na tayo ng kuweba. Okay na ba kayo, ma'am?
kang mag-alala, natutulog pa sila. Maayos na ang lagay nila. Samara, kamusta na kayo ngayon ng asawa mo? Sa ngayon po, naghiwalay na kami mga 2 weeks ago pa. 2 weeks ago lang? Oo. Naghiwalay na kayo tuluyan? Opo. Aba, bakit naman ba't naman humantong sa ganun? Mula pa naman noon yun po ang parang kakahantungan. Kasi parang yun ang gusto naman nila. Nasa yung mga bata? Yung panganay ko lang po, kukunin ko pa yung dalawa. How do the children take it? Yung panganay ko, okay lang sa kanya. Parang expected na namin na mangyayari pati ito. ng mga anak mo, expected na rin nila? Kumbaga, hindi na sila nagulat. Yung panganay ko nga, siya pa nga nagsabi nga, better pa raw na maghiwalay na kami kaysa ganun. Paano pumasok sa isip mo na yung mga nangyayari sa inyong mag-iina, dahil sa ibang klaseng, sabihin natin, power? Kasi mula pa po nung maliit ako, I have this psychic ability, parang gano'n. Pero hindi ko yun nalaman, lately na lang. Kasi walang formal na training or hindi ho ako nag-aspire na malaman yun. Ikaw daw nag-aaral ngayon ng, anong tawag doon? It's psychism. Psychism? Yeah. Ano yun? Pwede mong tukuyin kung ano yung nakikita ng mata na hindi lang masasabi na, let's say, for example, multo. Sabi mo, ay may multo dyan. Hindi lang gano'n. Kailangan merong pang deeper na explanation kung talagang multo ba yun o hindi. Hindi ka natatakot? Nung una po, natakot ako. Pero sa ngayon, hindi naman pala dapat katakutan eh. All we have to do is mahalin sila. Like for example, yung multo. Pag nakakita ka ng multo, ang usual na reaction natin is matatakot ka. Ay, syempre. Oh, yeah. Syempre, multo yun eh. Pero hindi dapat. Isa lang dapat mong gawin, mahalin mo lang sila. Paano mo gagawin yung mamahalin mo yung multo? Pwede Madali lang po, i-train mo yung sarili mo magmahal. Yung totoong pagmamahal, hindi lang yung, ay mahal kita, hindi yun. Yung it's deep within you, na nandun sa puso mo, na bukal sa loob mo na mahalin siya. Oh, sige, ikaw. Ano yung pinaka-worst na nakita mong itsura? Yung isang batang na-smash dun sa train. Ilang taon yung bata? 5 years old. 5 years old? Yung parang gutay-gutay na yung buong katawan niya, hiwa-hiwalay niya. Parang gusto niyang humingi ng tulong. Gusto niyang sabihin na, nandito lang ako, yung ibang parte ng katawan ko nandito. Oh, nung nakita mo yung bata, paano yung sasabihin mong, I love you, paano yun? Ang usual nating reaction is, matatakot ka. Pag ganon, hindi mo pabigyan ng matinding ang takot sa dibdib mo. Isipin mo lang kung ano yung nangyari sa kanya. Tanggapin mo sa sarili mo. Doon mo man pakikita na mahal mo siya. Kasi pag natakot ka, para bang nilalayuan mo siya. Kaya yung multo pa or yung mga yung mga apparition na nakikita natin, parang sumusunod or paulit-ulit na humaharap sa'yo. Meron siyang gustong sabihin sa'yo, gustong ipaabot sa pamamagitan nun. Pero dito sa nangyari sa'yo, sa kwento mo, hindi multo ang naging problema. Hindi po. Paano mo nasolusyonan yun? Yung unang reaction ko is talaga is galit. Yun ang tinuro sa akin ng grandmamit ko na if you wanna love, you give until it hurts. Paano mo nalaman na yung nangyayari sa'yo, kulam nga? Nung una pa lang, nagkaroon na ako ng hinala or haka-haka na ganun nga. Kasi naririnig ko na rin po dun sa lugar mismo na marami talagang nangyayari ng kababalaghan na ganun. Oh, yung mga multo, minahal mo. Paano itong mga taong sinasabi mo na gumawa ng hindi tama sa'yo? Dapat po, kasi mas kawawa sila. Every time na nakikita nila ako, nagdurusa sila kasi galit na galit sila sa akin. Kasi ang gusto nila ay ma-down ka. Which is panalo pa rin sila kasi nga nagkahiwalay kami.
Wala naman pagkakataon na magbalikan kayong mag-asawa? Kung pag-asa, meron po. Kahabang buhay yung tao, meron eh. Ano ang mga aral na mapupulot sa karalasang mong yan? Matuto lang silang magpatawad. Subukang kalimutan para makuha mo yung paano talaga yung tunay na pagpapatawad. Kung paano mo madedetermine kung yung nararamdaman mo ay hindi totoong sakit? Pwede naman tayong pumunta sa mga doktor. Pero pag hindi na nila may paliwanag yun, marami na naman tayong mga albularyo. Nung mga gumawa sa'yo nun, inamin sa'yo, humingi ng sorry sa'yo, meron ba pagkakataong gano'n? Hindi. Hindi niya inamin, pero ako napatunayan ko talaga na siya, kung sino man yung pinaghihilaan ko, napatunayan ko. Paano? Meron kasi akong ginawa na to prove na siya ba yun yung... Teka muna, Samara, napakaganda ng kwento mo. At kami nagpapasalamat, no, na binigyan mo kami ng pagkakataon para itampok yan sa magpakailanman. Thank you po. Thank you very much to you. Nagpapasalamat po ako sa inyo, Tita Mel, sa GMA 7 at saka magpakailanman. At binigyan nyo ng pagkakataon na may air po yung istorya ng buhay ko. Marami mang hiwaga at kababalaghang bumabalot sa ating buhay. Iisang bagay lamang ang ating maaasahan. At yan ay ang walang sawang pagmamahal at pagsubaybay ng Panginoong may kapal. Ako po si Mel Tiangco at ito ang kwento ng bawat isa sa atin. Ngayon, bukas at magpakailanman. Upang tayo'y di magkalayo, sana'y laging kapiling, yan ang aking dalangin. Magpakailanman hindi magbabago ang sinisigaw nitong aking puso. Magpakailanman, magpakailanman. Sa tuwing kinakailangan mo'y narito ako, handang dumamay sa iyong lingkod. Habang buhay ay hindi maglalaho, ang himig natin ay